Isang magandang araw mga kaibigan. Nandito po ulit kami ni Inday, ni Mrs. ko sa panibagong vlog namin. Welcome po ulit sa ating panibagong vlog. Ngayon pong araw ay pupuntahan natin yung isang 15 taong gulang na bata na maagang nakapag-asawa dahil sa nangyari sa kanya. Kaya ngayon po ang mga kaibigan ay samahan nyo kami na puntahan siya. Pero bago po ang lahat ay maraming salamat po ulit sa The Golden Heart Group sa patuloy na pagsuporta sa ating gawaing pagtulong dito sa ating YouTube channel na Rampage Channel Page. At siya nga pala mga kaibigan, gusto kong ipaalam sa inyo na dahil sa tayo ay naka 1 million views kay Jubilin, meron po tayong pa-games sa linggo at ang mga magkakaroon po tayo ng pa-entry. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-share ng ating mga video tsaka manood, kasi doon sa mga nag-share po ng mga video, kukuha tayo doon ng entry. Ngayon doon sa mga nag-share na yon, ang gagawin natin, ililista yung kanilang mga pangalan at ilalagay sa bote. Pagkatapos may parapol po tayo doon, at doon po naman sa mga nanood ng ating mga video, meron po tayong mga tanong. Simula po nung video natin ng 2 months ago, doon po tayo kukuha ng mga tanong. Kaya mga kaibigan, napakisuyo po, napaki-share yung ating mga video at kasama na itong video na ito para magkaroon po kayo ng entry. Ngayon po mga kaibigan, samahan nyo kami para puntahan yung isang 15 taong gulang na bata. Alamin natin yung kanyang kwento. Ito mga kaibigan yung bahay nila. Medyo nasa bundok din. Kung makikita nyo yung bing pa lang ng kanilang bahay. Nyug. Ayan. Tao po. Tanghali si Kuya Ram. Ikaw, pwede namin makalala? Regine, ako si Kuya Ram. Vlogger kami ni Ate Che mo. Pwede ka namin makausap lang. Ayan. Ito pong mga kaibigan si Regine. Ilan taon ka, Regine? 15 po. 15, ayan. At ito yung bahay nyo. Ito mga kaibigan yung bahay nila. Pakita mo daw love yung bahay nila. Ayan. Ito yung bahay nila. Tapos, ayan, maliit lang. Ito yung, ayan yung kanilang lutuan. Ito. Ayan mga kaibigan, maliit lang yung bahay nila. Sino kasama mo dito? Asawa ka lang po. Ayan, asawa. Ayan, may asawa na po si Regine. Ang bata mo pa nag-asawa, no? Oo, ayan, mahihain po pati si Regine. Magandang bata din si Regine, no? Mga kaibigan. Ba't ang aga mong nag-asawa? May nangyari sa akin. May nangyari sa'yo. Nalit din po ako ng chewing. Naiyak na siya. Narinig niyo mga kaibigan. Na-rape daw siya nung tiyuhin niya. Tapos nung ma-rape ka, nag-asawa ka na. Bakit nag-asawa ka na? Dapat nag-aral ka na lang. Gusto ko na po kayo mag-asawa. Dahil doon sa nangyari. Pinili mo na lang na mag-asawa kaysa sa mag-aral. Ilang taon ka ba nung na-rape ka? 14 years old po. Ha? 14 po. 14 years old po siya. 1 year ago pa lang nung na-rape ka. Kamusta, na huli ba yung na-rape sa'yo? Hindi na po kasi. Hindi na po namin nakuha kasi nakatakas na po. Nakatakas na? Napunta na po namin lahat ng guba, tapos sa pinagtataguan niya po, pinag-uulingan niya po. Pero wala na po talaga. Hindi na po namin makuha. Paano ba nangyari? Naglalakad po ako, pauwi po sana ako rito galing mga banda alas 6, mag-alas 6 na po. Pauwi po sana ako rito galing Kalainay. Tapos nasa likod, di ko na po alam, may tao pala po sa likod ko. Natakpan po yung bunga ko, pati dalawa kong kamay nakakapitan po.
para hindi lang po ako makapalag. Pati yung dalawa po kayo nakakapitan po. Ayun mga kaibigan, nakakaawa yung nangyari kay Regine. At tsuhin pa mismo niya yung gumawa sa'yo. Kasi po mga kaibigan, napakalayo nung nakailaw kalab. Napakalayo po nung daanan nila. Ang bahay nyo, doon pa sa dulo. Opo. Tapos mga kaibigan, dahil bundok ito, yung daanan nila, gubat. Paano nakarating doon yung tsuhin mo? Doon ba sila nakatira? Doon nakatira? Bundok po kasi ito lugar nila, mga kaibigan. Ito yung ikinatatakot ko kapag kayong mga batang babae na ganito nasa katira sa bundok, kasi nga yun yung napakadelikado. Katulad nung nangyari sa kanya, tsuhin pa niya mismo yung gumawa sa kanya. Ngayon yung nanay mo pumayag naman na mag-asawa ka. Pumayag na lang. Oo. Kaya ngayon ito po yung buhay ni Regine. Maliit lang yung bahay nila. Anong trabaho ng asawa mo? Nagbabantay lang po ng baboyan. Nagbabantay? Oo. Magkano yung sahod? 3,000 po. 3,000? Libre pagkain? Libre pagkain po, tapos libre pa sa ulam. Oo. Ngayon, ikaw pagka nagkatatrabaho yung asawa mo, naiiwan ka dito sa bahay? Opo. Oo. Ayan. Ilan taon na yung asawa mo? 25 po. Tapos ikaw 15? Opo. Ayan mga kaibigan, dahil doon sa nangyari sa kanya, pinili na lang ni Regine na mag-asawa na lang. Hindi mo ba naisip na mag-aral na lang, pagpatuloy yung pag-aaral mo? Nag-aaral ka ba nun? Hindi na po. Nung mangyari? Hindi po. Hindi. Kasi, naman na po nun, nag-graduate po kami nung nangyari po yan. Graduate ng? Grade 6 po. At pagka-graduate ng grade 6? Grade 7 po pala. Grade 7? Nag-graduate po kayo, poros module lang po kami. Grade 7. Kasi lockdown po. Oo. Ayaw mo na talagang mag-aral? Ayun. Desidido ka na mag-asawa ka na lang? Kawawa naman po mga kaibigan tong si Regine. Napunta kami dito sa iyo kasi nga may nagturo sa amin ng iyong kalagayan, ng iyong kwento. Kaya ayun, pinuntahan ka namin dito. Makikita niyo mga kaibigan, bundok din tong tinitirahan nila. Ayan, may asawa siya. Yung asawa niya ngayon nagtatrabaho. Anong mo dito, libangan? Wala po. Magpatugtog lang po ng speaker. Oo. Nagkakanta lang po sa speaker. Hindi ka nagsubok magtrabaho na lang, di ba? Magtrabaho na lang ako. Ayaw mo. Ayan. Ayan po mga kaibigan, Bawal po kasi ako magpagod na maigi kasi po. Kaka po, lalong maglala po yung sakit ko. Kapag ako po napapagod na maigi para po namumutla po ba? Tapos parang mahihimatayin. Masakit ka. Kaya hindi ka na nagtrabaho. At saka sobrang bata pa po ni Regine mga kaibigan. 15 years old pa lang siya. Dahil doon sa nangyari sa kanya, ayan, pinili niya mag-asawa na lang siya. Kawawa naman. Wala kayong balita doon sa tiyuhin mo na yun kung nasaan? Wala na. Pero nagsampa kayo ng kaso? Opo. Hanggang ngayon may kaso pa? Oo. Napakabata mo pa para mangyari sana sa iyo. Kaya nga mga kaibigan, kami ni Inday, pinipilit namin na marating yung mga bundok-bundok na talagang gusto namin matulungan yung mga nasa bundok, lalo yung may mga anak na bata, mga babae. Kasi nga, katulad nito, yung nangyari sa kanya, na-rape siya. Ngayon, imbis na nag-aaral siya, imbis na gusto niya mag-aaral, ginusto na lang niya mag-asawa. Buti hindi ka pa nagkakaanak.
Ilang taon ka na bang may asawa? Wala ko pong isang taon, wala ko pong taon. Wala pa 1 taon. Ayun mga kaibigan. Buti mabait yung asawa mo, mabait man. Bait naman po. Wala ka naman nagiging problema. Wala. Ayun. Ngayon, Regine, may dala kami sa iyo na maliit na halaga galing sa The Golden Heart Group. Ayan. Ito galing sa The Golden Heart Group. Salamat po. Oo. Pangbili nyo ng bigas, pangbili nyo ng pang-ulam ng asawa nyo. Ano po pangalan mo? Jisa po. Ha? Jisa. Jessa, ito si Ate Jessa. Siya po yung magulang ni Regine. Ano po bang nangyari dito kay Regine? Ano po, nung napunta po sa akin yan, bali, nasa puder ko po siya. Tapos po, Bakit nasa puder mo? Dati ba hindi? Wala sa puder mo? dati po kaya nasa ano po dyan, nagkahiwalay po kami ng papa niyan. Dahil po sa, hindi ko po gusto yung gawa ng pamilya ng bundulahin niya. Bali po, konsentrador sa kanyang kinukonsinti yung kanyang anak. Tapos edi, hanggang sa nagkahiwalay nga po kami kasi nakapag-isip-isip ako. Tapos naiwan ko po siya, nagtrabaho po ako noon hanggang napunta po sa kanya. Tapos po nung tempong kukunin ko, ayaw na pong ibigay. Tapos hanggang po sa lumaki yung bata, hanggang mag 14 years old na nga po, ibinalik po sa akin yung bata, ganyan na po. Ang dami niya na pong sa kalagwas, sa mga kanyang lulahin, na kung ano-ano pong ginagawa niyang mga mali-mali. Tapos nangingialam po siya ng baga po ating kung saan yung malikot yung kanyang kamay. Napunta po siya sa muntik na po siyang mapunta sa DSWD. Tapos napunta po ako sa DSWD para po ayaw ko po siya makuha ng DSWD dahil siyempre po gusto magpakain na sa kanya. Tapos nung napunta na po sa akin dahil akala ko po magbabago siya, ayun naman po, wala naman pong katinuan. Tapos isang araw nga po yung sinasabi niyang narip daw po siya nung aking dating bayaw. Pero bago po yun nangyari, marami na pong lalaki sa kanya nakagalaw. At marami rin po nakakaalam nun at makakapagsabi. Ibig sabihin na pariwara po ang buhay niya. Parang ganun po. Ni Regine. Ngayon, bilang magulang po, ano naman yung ginagawa mo para mapaayos siya? Nung napunta po sa akin, halos lahat po ng dapat kong gawin, ginagawa ko po. Panganay mo siyang anak? Opo. So, nalaman ko po namin nangyari sa kanya nung bayaw ko. Pumunta po ako agad nun sa pulis. Tapos pumunta-punta na po siya doon sa lalaki. Hanggang ngayon nga po, inintriga ko na kasi. Ayaw ko naman po lalong masira yung kanyang buhay. Kaya hinayaan ko na lang po siyang ganyan pong edad niya. Magkaroon po siya ng asawa. Kasi akala ko po, para po matahimik na siya. Kaya sa totoo lang po, hindi man po ako sa kanya nagkulang. Ito po ba, ate, ay payag ka na i-upload namin? Ano po? Maganda po yan. Mas para po malinawan po ito bang iba. Tsaka ang purpose po natin dito, matulungan si Ate Regine. Na, kasi, napakabata pa po niya. Pwede pa siyang maisalba sa ganyan kalagayan. Sabi ko po sa kanya, dati nung wala pa siyang asawa, may pagtatampa siya po para po bang magbago. Ay kaso po, parang po, hindi ko po alam kung magbabago pa yung bata. Kasi maraming bihis naman po siya, sinabihan ko naman yung sinabihan, ay hindi man po nakikinig sa akin. Ilan po ba yung anak mo? Bali, 3 po. Siya lang po yung anak ko sa una. 2 po yun dito sa huli. Ayun mga kaibigan, sana ay matulungan natin to si Ate Regine. Ano ba yung pwede nating maitulong sa kanya?
Ayaw mo na talagang bumalik sa pag-aaral? Bakit? Mas okay kung mabalik ka sa pag-aaral. Mas okay yun, bumalik ka sa pag-aaral para mas mapaganda yung yung kalagayan mo. Totoo ba yung sinasabi ni mama mo? Ayan. Grabe yung nangyari pala dito kay Ate Regine. Ay mga kaibigan, si Ate Jessa po ayog siya na i-upload natin. Ang purpose natin dito matulungan si Regine na maiayos yung kanyang buhay. Kaya sana mga kaibigan, paki-share niyo yung kwento ng buhay ni Regine para may makapansin, makatulong sa kanya na makapagbago. Nahirapan na yata siyang magbago, Sabi ko po sa kanya, sabi ko po sa kanya, paulit-ulit ko sinasabi magbago siya kasi nasa kanya lang po yung pag-asa para po magbago yung sarili niya. Tamang gabay lang po sana yung ginagawa ko para po wala po yung pagbabago. Parang ang hirap na pong pabaguhin dahil po nagala po siyang takot Paulit-ulit niya pong pag napunta siya paulit-ulit niya pong ginagawa yung mga gawain niya. Bakit mo ginagawa yun, Ate Regine? Kahit po anong gawin sa kanya, kung pinupuntahan siya ng may mga pulis na, hindi po siya natatakot. Ay, so kung sa akin, hindi isang lang, di takot na ako nun. Oo. Abang ko po sa kanya, kaya minsan po, iniiyak ko na lang iniiyak. Ate Regine, ano ba yung ano yung plano mo sa buhay mo? Anong plano mo? Mag-aasawa ka na lang talaga? Mas okay sana kung mag-aaral ka. Mas okay kung mag-aaral ka kasi pag nakapagtapos ka tapos naiayos mo yung buhay mo, nagkaroon ka ng magandang trabaho, mas okay yun. Mas okay yun kaysa mag-asawa ka pag nagkaanak ka. Mahirap ang buhay ngayon. Ang bata mo pa. Mas okay kung mag-aaral ka. Ano ba yung anong gusto mo? Anong gusto mo? Gusto mo ba na ganyan ka na lang? Hindi naman ang pag kinakausap. Tutulungan ka namin makapag-aral. Tutulungan ka namin. Ayaw mo na. Ayaw na daw po niya mag-aral. Pinabinsin niyo po siya na bumalik sa pag-aaral? Sinabi ko na rin po nung nakaharap po namin yung DSWD. Pumunta nga po kami sa DSWD sa Binsos. Tinanong po siya ng DSWD kung anong pangarap niya sa buhay. Ang sabi niya po, wala. Kaya inan po sa akin, pagbaguhin ko daw po hanggat kung maaari talaga magbago siya. Pero nasa sarili naman po, ayaw niya naman po ata magbago. Wala man po ako magagawa. Sa akin lang po, hindi man po ako nagkulang bilang magulang niya. Kinukuha ko naman po ayaw pong ibigay ng pamilya ng papa niya. Ayaw po, pinag-ait po sa akin niya mula po. Talaga nang mawali sa akin yung 3 taon po yan. Kinukuha ko po yan. Ayaw pong ibigay sa akin yan. Nung ibinigay nga po sa akin, nung marami na po siyang ginagawang mga mali. Saka lang po, nakarating dito sa akin nung marami siyang ginagawang mali. Kasi po kung saan po, bagay parang hindi na siya welcome po sa parang ganun po ang nangyari sa kanya. Kaya pagkikibo, dito siya po inaano ng mga kamag-anak nung sa side ng papa niya. Ganun po yung nangyari sa kanya. Ayun mga kaibigan, napakalungkot pala ng pangyayari sa buhay ni Ate Regine. Hanggang dito na lang po ulit tayo, at kita-kits na lang tayo ulit po sa susunod dating mga video. Babalikan po namin si Ate Regine sa susunod na araw. Huwag kang maalis dito kasi tutulungan ka namin. Kaya babalikan po natin siya siguro next week, balikan natin siya. At tulungan natin siya na makapagbago. Lalo yung kanyang kaisipan. Kasi napakabata pa po niya Kaya maraming salamat po ulit sa The Golden Heart Group at sa lahat ng ating manonood. Maraming salamat.